Yan. Gagawa tayo ngayon ng pinakbet. So, anong mga ingredients natin for today? Gagamit tayo ng mantika, panggisa, asin, pampalasa, bagoong. Yan. Tapos, sa gulay, okra, sitaw, kalabasa, hiwa-hiwa lang ng ganito kalaki. Ampalaya. Tapos panggisa natin, bawang, sibuyas, kamatis. Tapos lalagyan din natin siya ng hipon at saka ng baboy. So, yan ang ating ingredients para sa aking pinakbet. Okay, sa kawali, isa natin. Ayan. Unahin natin mantika, panggisa. Antayin natin uminit yung mantika natin. Unahin ko ang baboy. Para mas malasa siya. Yung konting mantika manggagaling sa baboy, magpapasarap siya sa ating pinakbet. So, hayaan muna natin siya dyan. Ganyan kalakas ang apoy ko. Tapos i-ready natin ang ating mga panggisa. Unahin natin ang sibuyas, kamatis, bago yung bawang para hindi masunog. Dati, pag nagluluto ako nito, hindi ko siya minamadali ko siya. Yung hindi pa siya sobrang luto yung baboy, hindi pa sobrang luto yung sibuyas. Nilalagay ko na siya lahat, pero iba yung lasa niya. Hindi katulad yung talagang pagka niluto mo talaga ng maayos yung baboy, yung lumabas yung mantika talaga niya. Mas masarap yung lasa ng pinakbet. Yun na, sa opinion ko lang. No basher. So, hahayaan natin siya medyo magmantika. Yan. Hahayaan natin siya dyan. Yan. Ngayon, pumuputok-putok na siya. Ibig sabihin, lumalabas na yung mga mantika niya. Pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Hayaan natin medyo maluto din ang ating sibuyas. Yung medyo transparent na yung dating ng sibuyas. Tsaka natin ilagay yung ating kamatis. Yan, hayaan muna natin siya mag-transparent. Para mas lumabas yung lasa niya, yung sarap. Ayan. Medyo nag-iba na yung kulay ng sibuyas natin at saka lumabas na yung amoy niya. Naamoy ko na siya na mabango. Tsaka natin ngayon isunod ang ating kamatis.
Ayan. Pag lumambot yung kamatis, medyo dudurugin natin siya. Didiinan yung ganyan para lumabas yung sarap niya, yung katas ng kamatis. Sarap. Ayan. Ayan, mas masarap siya. Kesa yung hahayaan nyo lang siya na hindi pinipiga. Mas masarap ang lasa pagka may ganyan. Ganyang klaseng pagluto. Ayan. Susunod ko yung bawang. Kaya medyo hinuli yung bawang para hindi siya nasusunog. Nagiging mapait kasi ang lasa ng bawang pag nasusunog siya. So, maamoy ko na. Ang bango-bango na niya. Ayan. Ayan. Ihulog ko ngayon yung hipon. Kapag naluto na yung hipo, tatanggalin ko siya dito para hindi siya ma-overcook. So, antayin natin siya maluto muna. Ayan. Nag-orange na, namula na itong hipon. So, pwede ko na siya tanggalin dito muna para hindi siya ma-overcook. Ayan. Ngayon, isusunod ko yung medyo matagal malutong gulay. Katulad ng ampalaya. Kalabasa. Antayin natin sila na medyo lumambot. Lalagyan ko sila ng konting tubig. Sa ibang may allergy, ayaw ng bagoong, pwede namang wala ng bagoong na alamang. Yung iba, gumagawa ng pinakbet without bagoong pag may allergy sila. Pwede na yung ganyan. Lalagay mo na yung ibang gulay din. Pero sa luto ko ngayon, lalagyan ko siya ng alamang na bagoong. So, antayin natin siya na medyo lumambot ng konti. Isusunod na natin yung ibang gulay. Then, yung bagoong. Tinakpan ko lang siya para lumambot yung gulay. So, antayin natin medyo lumambot sila. So, ngayon, medyo lumalambot na sila.
pwede ko na ihalo yung lutong bagoong. Luto na kasi ito eh, kaya hindi ko sinama na sa gisa. So, ito. Halo natin. Lagyan ko pa konti. Ayan. Bango. Lagyan ko pa siya ng tubig. Yung tubig na nilalagay ko is galing sa thermos na para mainit na siya. Kasi magdadagdag pa ako ng gulay. Kaya gusto ko masabaw siya eh. Gusto ko nilalagyan ko siya ng, ginagawa ko siyang maraming sauce sa aking kanin. So, isusunod ko na ito. Sitaw. Ating okra. Ating talong. So, haluin natin siya. Medyo hihinaan ko na yung apoy ko. Hayaan ko siyang lumambot yung mga gulay. So, antayin natin uli. Yan. Medyo haluin natin uli ng konti. Mahina lang yung paghalo kasi para hindi madurog yung mga gulay. Para yung mga nasa ilalim. Umangat siya. Ngayon, kahit may bagoong, naglalagay pa rin ako ng konting asin. Kasi iba pa rin yung lasa ng asin. So, maglalagay tayo konti. Yun lang ang nilagay ko. Pampalasa lang siya yung asin. So, aantayin na lang natin siya lumambot ang ating mga gulay. After that, pwede na. Oh, may nahaluan ng sili. Tanggalin ko. Kasi hindi ko makaya maanghang anak ko. Pero kung kayo gusto nyo na maanghang, pwede nyo lagyan sili. Yan. Nakukulangan pa ako sa tubig. So, dadagdagan ko pa siya ulit. So, tansya-tansya lang. Kasi yung iba naman, ayaw ng matubig na pinakbit. Katulad ng sa mga restaurant, di ba? Hindi sila matubig, hindi sila masos. Ako kasi, gusto ko masos siya eh. Yung ganyan may sabaw. Nahalo ko sa kanin, masarap. Ngayon, titikman na lang natin kung okay na sa panlasa natin. Pag nakulangan kayo sa bagoong, dagdagan nyo. Pagka kulang sa alat, dagdagan nyo asin. Yan, medyo kulang sa alat. Lagyan ko pa siya ng konting asin. So, nasa timpla nyo na. Tansya-tansya na. Ganon. Kung ano yung mas prefer nyo na alat. Kasi parang hindi naman sobrang alat yung aking bagoong na nilagay. Ayan. So, okay na. Antayin na lang natin siya maluto.
Hahalo ko na tong hipon. So, hinaan ko na yung apoy. Ayan, antayin na lang natin siya lumambot. Then, tapos na siya. Pakita ko mamaya sa inyo. Ayan. Tignan na natin kung luto na siya. Ayan na. Sa iba kasi, gusto nila yung gulay, hindi sobrang lutong-luto, yung hindi siya malambot. Kaya okay na ito sa iba. Pero kung sa iba naman, gusto nila yung malambot pa, mas malambot pa yung gulay. So, nasa sa inyo kung papalambutin nyo pa siya. Pero sa iba, okay na to. Tapos na to. Okay na. Malambot na siya. Pero sa iba, gusto nila yung may konting crunchy silang nafe-feel. So, ito okay na to. No? Pag gusto nyo mas malambot, tagalan nyo pa ng konti. Katulad ko, gusto ko ng mas malambot pa siya. So, hayaan ko lang siya muna ngayon. Na ganyan. Papakuluan ko pa siya ng konti. So, nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyo. Pero okay na to. Tapos na. Thank you sa panonood.